We praise holy, holy. We praise goodness and mercy. So let's use the word faith, letter F, magasugod kita. Focus on Christ. So paano bala sang pagtuo makuha ang mga bukid naton nga problema? So diri kita sa letter F means focus on Christ. Kung kita naga-focus ang aton nga mga igtululok, aton nga mata sa aton Ginoong Hesukristo. Palihog niyo ko updan sa pagbasa liwat sa Hebrews 12 verses 1 and 2. Magatindog palihog. Let's read this all together. Ready? Read. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Mga muyo kita. Amay namon nga langit nun, yaring amon nga mga kabuhi Ginoo sa sini nga lugar, kag paubos kami Ginoo sa amon nga mga kaugalingon, ay nagapangayo sang langit nun nga kaalam kag paginsindi sa imo nga pulong. Ginoo, kabay pa nga ikaw gid magpakighambal sa amon sa sining nga adlaw. Tudloi kami kung paano kami Ginoo makalampuas kag ma-overcome namon Ginoo ang mga bukid sa mga problema nga amon ginatubang subong. And Ginoo, pakamayon mong imo nga pulong and make us worthy to receive the blessing of your word. Ginasalig na mo ng tanan sa imo sa ngalan ni Jesus nga amon nga manuluwas. Amen and amen. Magapong ko ang tanan palihog sa liwat mayong agagid sa inyo nga tanan. Diri kita sa aton nga topic, focus on Christ. Ang mga bukid sa aton nga problema maidog o kun madula kun ang aton nga kabuhi naga-focus sa aton nga Ginoong Hesukristo. So paano kita mag-focus sa aton nga Ginoo so that ang aton nga mga problems, ang aton nga mga mountains ma-move? Number 1, focus on His power. Kung naga-focus kita kay Christ, it means naga-focus kita or nagalantaw kita sa iya nga gahom. It means sa iya nga ikasarang. Hindi sa aton nga ikasarang, kundi sa iya. Ang aton nga masami, nga bangod kay may ara kita sang idea or abilidad, buligan kita sang Ginoo para masulbar nato ng aton nga problema. Pero lain ang pamaagi sang aton Ginoo. Gusto ya nga we should fix our eyes on Christ. Focus on His power. In 2 Corinthians chapter 12, si Apostle Paul nagsiling, may ara siya nga problema, may ara siya nga masakit. And in nga context, ara siya sa sulod sang prisuhan, hindi manami ang iya nga pamatsyag. And then, ang iya nga masakit, nagapabudlay sa iya, mag-alagad sa Ginoo. And then, ang amuyo sa Ginoo, nga Lord, buligi man ako, nga kuhaon mo ining akon nga masakit, kay nabudlayan ako. Ambot silingon ni Paul, Lord, abi pawiri para makuha ining balatian sa akon nga lawas. Pero amazing ang sabat sang aton nga Ginoo, siling sa Ginoo Paul, no. Katatlo mo na inigin pangayo sa akon, pero hindi ko ini pagkuhaon sa imo. He said unto me, my grace is sufficient for thee. My strength is made perfect in weakness. Saling ni Paul, most gladly therefore, I will rather glory in my infirmities,
that the power of Christ may rest on me. May mga bises gali sa aton nga kabuhi nga hindi gusto sang Dios pagkuhaon ang aton nga mga kabudlayan, ang aton nga mga problema. Siling sang Dios, ibilin ko ang balatian sa imo, Paul, para mas klaro gid nga makita sang mga taho ang akon nga gahom. Nga ina balang bisan may masakit ka, bisan dako imo problema, masarangan mo man gyapon himuon ang akon mga ginapahimo sa imo. That's my power. Siling ni Jesus, focus sa akon nga ikasarang. Kaya kung mag-focus kita sa power sang Ginoo, ang aton nga mga problema, gamat-amat tunaw. Yes, gamat-amat tunaw. Kaya ang Ginoo naton, siya ang may ikasarang, hindi kita. May isa ka taho, ini nga tao, isa ka bulag, ngalan niya si Bartimaeus. Siling diri sa may Mark chapter 10 verse number 46. Samtang ang Ginoo naghalin sa Jericho, upod niya ang iyang mga disciples, damo-damo nagasunod sa iya. Si blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging, nagapakilimos. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. Ang plastar ni Bartimaeus do ka tilingalahan kay ara gid siya sa kilid sang dalan. Siguro bangod kay kun kilid dalan damo gaagi gapangilimos sa. Pero I believe ini nga tawo si Bartimaeus dugay yan ani ginatuyo nga ma-meet si Jesus. That is why nga nagahulat gid siya sang tinion nga sa sina mismo nga dalan, sa sina nga lugar, kabay pa mag-agi man di one time ang akon nga Ginoo. Kay mangayo gid ko bulig sa iya. Verse number 48, sang nabatian niya nga padulong ang Ginoo, grabe excitement niya. And then nagsinggitan siya. Verse 48, and many charged him that he should hold his peace. Silingon, may nagsaway sa iya, kagahod sa imo, sagi kasinggit, hipos. And I believe, isa dira ang mga naghambal sa iya nga mga disciples. Mga tao ginapahipos sa, nano man ni klase nga gagahod sa imo. Pagsaway sa iya, ginbirahan niya pagid singgit, Thou son of David, have mercy on me. Para sa inyo nga nagasinggit si Bartimaeus, hindi siya kikita. Hindi siya kabalo, kundiin ayon ang Ginoo. And ang magamit niya lang, among iya nga tingog nga mabatian sang aton nga Dios. May mga taho iban balakon kaysa nga nagasaway sa aton, the way kita magpalapit sa aton nga Ginoo. Di ba lamang balang iban, grabe ka gid, kay na si Brad Ray nagkanta sila, nga mahibi gid si Brad Ray. Brad ka emosyonal sa imo nga matulo gid luha mo. Wala kita kaintindi sang naagyan ni Brad Ray. 16 years, hindi mo makita imo bata. Isa lang gani ka adlaw, galalain ka na. Iya 16 ka tuig. May mga iban nga siling ka-emotional sa imo. Because wala kita kabalo sa mga inagyan nila. Si Bartimaeus, wala kita kabalo kung ano ni nga kasakit, kag kabudlay sa iyang kabuhi. That is why sila niya, tsansa ko na ni, nga mabuligan ni Jesus. Kung ikaw, abi, example, kung ikaw, abi, may arasang cancer. Tapos, sa sininga adlaw, ginambalan ka sang doktor mo, ang imo nga cancer, nag-ayo. Nadula na. Ano ay hanbat yagon mo? Hindi ka magsinggit sa kalipay? Kung ikaw, abi, nakapasar sa board exam, doktor, hindi ka yan magsinggitan, yes, nakapasar na ko.
O kung ikaw may ginpangaluyagan, ginsabat ya ikaw. Hindi mo yan pag-isla ng imong status sa Facebook on a relationship with, di ba la? Ini nga tawo, wala kita kabalo kung ano ni kabudlay ang inagyan niya. That's why grabe, gid yang nga singgitan nga tani, mabuligan siya sang aton nga Ginoo. And then, in verse number 50, he casting away his garment, rose and came to Jesus. Wala lang sa nagsinggit, kundi ang iyang bayo, kabalo ka mga nagapakilimos ng una, ang ila na nga garment, amo man na ang ilang banig, nga dra sila nagahigda. But silingon, sang nabatian niya si Jesus, ginkwa ayang iya ginahigdaan kag ginhaboy, nagapamatuod nga hindi na siya magbalik to sa iya nga ginahigdaan, kay amuning tsansa nga makakita siya. So ano ning klase nga tawo? Si Bartimeus, kabalusa, nga si Jesus may gahom nga mag-ayo sa iya. Dito siya nag-focus. Kun mapalapitan ko lang niya ang Ginoo. And then dugay-dugay nagkadto si Jesus sa iya. And then verse number 52, siling ni Jesus, go thy way. Thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight. Pero may sunod pagid. Sa ginayo siya ni Jesus and followed Jesus in the way. Madamo tawo nga gapati sila nga si Jesus makagagahom. Madamo tawo gusto nga ayuhon sila sang Ginoo, sulbaron nila nga problema. Pero ang budlay mo ni, wala man sila gapangita way palapit kay Jesus. Manguton mo sila, gapati ka sa Diyos. Uy, gapati ko sa Diyos. Kristohanon ka? Christian ko? Yung wala man gasimba. Wala man gabasa Bible. Wala man gapangamuyo. Wala gapalapit sa Ginoo. Wala gapangita way magpalapit kay Jesus. Si Bartimeus lain. Bisan bulag sa. Gapaningwa gid sa magpalapit kay Jesus. Kag sanggin sabat ni Jesus, ang iya nga problema, nagsunod sa dayon kay Jesus. Kita, madamo kita prayer-request sa Ginoo, Lord, ayuha ko. Lord, sabta ini nga pangamuyo. Lord, buligi ako sa akong trabaho. Ang question, para ano? Para damo kwarta ta? Para healthy kita? Para nami pangabuhi ta? Para ano? Para tanan sa aton. Pero ang aton bala nga ginapangayo kay Jesus, para bala magsunod sa iya? Or para lang gid sa aton tanan? So dapat, nagapaningwa kita magpalapit gid tutuod sa aton nga Ginoo. In Hebrews 4 verse number 16, ginambal man dira siyang pulong sa Ginoo nga libre magpalapit sa aton Ginoo. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Di bala pangamuyo ang butsilingon sini nga kun magkadto kita sa trono sa bugay kag kaluoy sang Dios, makabaton kita sang kaluoy. Apang ang pagpangamuyo, hindi lang isa kadlaw, duha kadlaw, sige-sige ini. Dapat may persistence kita nga magpalapit sa iya nga presensya para sabton kita kag sulbaron sang Dios sa iya nga gahom ang aton nga problema. Do you want power? Do you want healing? Do you want breakthrough? Palapit kita sa aton nga Ginoo. Ara lang nadaya iya nga gahom. Ang problema, wala man tagapalapit sa persona nga may ara sang gahom. Saling ni Jesus sa may Matthew 7, verse number 7, pangayo, kay tagaan kamo. Pangita, kay makakita ikaw. And then panuktok, kay ikaw pag-aabrihan.
Ina kung sige-sige, paano ka manuktok? Ay, wala tao, lakat ko. Di ba lang manuktok ta? Kung wala may nagsabat, panuktok liwat? Panuktok liwat? Amo kita siya na magpalapit sa aton nga Dios. Ask, seek, and knock, and it shall be opened unto you. Ikaduha, paano kita mag-focus kay Christ? Focus on His payment. Para matunaw ang aton nga mga problema. Wala ko gambal nga wala ko problema. Pero madamo nga mga problema nga naagyan ko sa akon kabuhi, nga nag-amat-amat tunaw bangod sa sining mga bagay. If we focus on His payment. Ano nabot silingon mo, Pastor? Kung ina balang lantawon ta, kag i-focus ta, kag i-intindihon ta, kung ano ang pagbayad ni Jesus sang aton nga mga sala. In Hebrews 12, verse number 2, siling diri, looking unto Jesus. It means focus unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, He endured the cross, despising the shame. Lantawon ta kag intindihon kung paano siya nagbayad, nagantos sang aton nga mga sala. Kay kung naintindihan ta, ang pag-antos sang Ginoo sa pagbayad sang aton nga sala, ining aton ba lang nga mga witi-witi nga problema, matabog lang na. Because makita naton nga grabe pagid gali ang iya inagyan. Sobra pa sa akon. Si Apostle Peter upod sa mga disciples in Acts chapter 5, ginpagdakop sila, kay nagaalagad sila kay Jesus. Nagawali sila, hindi sila mapunggan. Pero nadumduman nyo, si Peter, ang problema sa una ni Peter, nga gindinaya si Jesus because nakulbaan siya nga dakpon. Nakulbaan siya nga makilala nga disipulo ni Jesus. Di ba lang nanago siya? Gindinaya si Jesus katatlo. Pero after that, nga nabanhaw si Jesus, gin-empower sila sang Holy Spirit, nagtabog na tong problema ni Peter. Nga basi dakpon ko, basi ikastiguhon ko, basi konsakiton ko. No, lantawan nyo blang natabo sa kabuhi ni Peter. Acts 5 verse number 40. Gindakop sila sa ngalan ni Jesus. And when they had called the apostles and beaten them, ginkastigo sila. And they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Ari na karon, nabatyagan na ni Pedro ang sanguna nga ginalikawan niya. Ginkastigo na sila. Ginpersecute na sila. And they departed. After sang kastigo, ginpagwa, kaginmanduan nga sa liwat kung makita tapagid kamo nga nagawali sa ngalan ni Jesus. Kastigoon kamo liwat. They departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Kita niyo ang kinalain sang kabuhi ni Peter sang una, kag subong, wala siya nagreklamo. Nga ginsakit sa, wala siya nagreklamo. Nga ginpersecute sila. He rejoiced because he was counted worthy to suffer for His name. Kita niyo kung paano magsulbar ang pag-antos ni Jesus sang aton nga mga problema. Siling diri sa may 1 Peter, siya man ni nagsulat, for as much then as Christ hath suffered for us in the flesh, siling niya kung nabalaan nyo na kung paano si Kristo nag-antos sa aton, He said, arm yourselves likewise with the same mind. It means, sukluban nyo man ang inyong lawas, ang inyong kabuhi, sang kaangay nga batasan or attitude ni Kristo. Inablang wala nagareklamo.
kung may kasakit. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. Ang mga tao nga nagaantos, ang mga tao nga may mga balatian, sila nga doon nagabuot sila. Kaya mo man kita kung may mga problema, mayo na gani. Ihanda ta ng aton kaugalingon sa mga sufferings, mga persecutions, kay nagapalayo kita sa sala. Verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Mayo na gani. So kung amo ng aton nga perspective nga kung may ara kita ba lang problema, Lord, budlay subong akon nga kaimtangan, dumdumalang. Nga si Jesus nag-agi sa mabudlay pagid nga sitwasyon compare sa imo. Sila nga sa may chapter 2 verse 21, kay bisan diin kita, gintawag kita. Kay si Kristo nag-antos man para sa aton, and leaving us an example that ye should follow His steps. Ang mga nagasunod kay Kristo, given na sa ila nga mag-antos man nga nagasunod sa iya nga mga tikang. In Hebrews 12 verse 3, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself. Ang him na diri nag-refer kay Jesus, and ang word nga consider means weigh or compare. So ang but silingon sa ginambali diri, for compare or kiluhon nyo, agi-kumparar nyo ang inyo nga problema sa naagyan ni Jesus, kung paano siya nag-endure, kung paano siya nag-antos sa mga kamot, sa mga makasasala. Philippians 1:29, for unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Sila nga kung mga anak na kamusang Diyos, dapat balaan nyo na nga hindi lang nga magtuo kay Jesus, kundi mag-antos man upod sa iya. And hindi kita dapat mag-give up. Kung may mga kabudlayan, kita nga ginatubang sa aton nga kabuhi. Lantawa na lang ang iya ginbayad nga pag-antos para maluwas kita. Nadumduman ko ang ini nga verse sang college ako sa may San Agustin, nabudlayan gid ko sang kurso nga physics. Ang physics 1 kag physics 2 na failure gid ko sa sina nga subject. Kag amo na nga subject siling ko dumauntat na ko Lord, back out na ko sa architecture Ginoo. Siling ko galing Lord, ang nagabayad sa akon nga tuition si Tita Merla. Dumduman ko nagaklaunot iya buhok, nagaklataktak. Bangod sang stress. Si Lord, naluoy ko siya, Lord. Agwan tahon ko na lang niya hasta makagraduate. Hindi ko maguntat, Lord. Ati, sa kaluoy sang Diyos, nakagraduate gid man. Because, ginalantaw ko kung paano siya magbayad sa akon nga tuition. Grabe ang stress niya, grabing utang niya, grabing pagpangabudlay, tapos i-give up ko lang. Ano mo man na ginatudlo sang Dios sa aton nga every time nagatubang kita sang problema, lantawa ang inagyan ni Jesus. Grabe ang pagbayad niya sa aton na sala. In Hebrews 2 verse number 18, for in that He Himself hath suffered being tempted, He is able to succor them that are tempted. Sino bala ang pinakanami nga maghatag sa aton advice? Di bala may mga problema kita? Kung may problema kita parte sa mag-asawa, relationship problem sa aton asawa or bana, sino kadtuan nyo? Ang sultiro? Do you think maka-advise na sa sang insakto sa inyo? No?
Kadto sa pila na katuig sila nga nagdugay sa ilang asawa. Di bala? Amo sina? Ang aton nga Ginoo amo sina. Sila nga bangod kay si Jesus, grabe ang iya nga pag-antos. Grabe ang iya inagyan. Sang-ari diri siya. Sila nga, He is able, kasarang siya nga magbulig sa ila nga nagaagi sa sina nga klase sang problema. Amo na gani nga nagantos gid ang aton Ginoo, wala sa nagdiretso hari. Wala sa nagdiretso pungko sa trono kay para maagyan niya tanan-tanan nga kabudlayan so that mabuligan niya kita nga nagaagi sina. So focus on His payment. And number 3, para madula ang ina nga bukid sang problema, we should focus on the prize. Lantahon ta ang saunhan nga padya. Kung ano ina ka worth it nga dapat naton lambuton. Hebrews 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Nantawa si Jesus, bangod kay nag-anto sa din sa subong, digto siya nagapungko sa tuo sa trono sang Dios nga Amay. Amo na ang iya nga kahimtangan subong. So may ara nga nagahulat nga kaayuhan sa aton kung magpadayon kita. Si Apostle Paul in 1 Timothy chapter 4 or 2 Timothy chapter 4, nabalaan nato ng iyang kahimtangan ara sa sulod sang prisuhan, may masakit siya. And then ang 2 Timothy, amo ini ang pinaka-last nga book nga iya ginsulat, the prison epistle nga ginhatag ya kay young Timothy. And amo man ini ang katapusan sang iya nga kabuhi. He said in verse number 6 and 7, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Sila nga, lapit na lang ko mapatay. Lapit na lang ko utdan sang ulo. He said, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Natipigan ko ang pagtuo. Nag-away ako sa maayo nga pakig-away. And he said, Henceforth, there's laid up for me a crown of righteousness. Nga agin padayon ya, nga agin sige ya, ang iya ginumpisahan, may koruna nga nagahulat sa iya. Crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Hindi lang sa akon, kundi tanan sa ila nga nagahigugma sa pagbalik sang aton nga Ginoo. Sa tanan nga excited magbalik si Jesus. Ano himuon sang tawo kung magbalik? Kung excited siya magbalik ang Ginoo? Ano himuon sa mga Christians? Kung excited siya magbalik ang aton nga Ginoo? Mapawala? Mapatawhay? O kung mag-give up? No. Mga budlay, mapiparar. Kadumdum ka mo sang tion nga kalaslon ka mo? Anong ginhimo mo? Di bala nagpili ka to sang kanami nga bayo, nagbakal agid sang bag-o nga slacks, bago nga sapatos. May ara ko yan na nabalaan, ara na piparado ng bayo ya. Ang sapatos ya, nasunog. Piyong punto dira, grabe piparar mo, kaysa sina nga adlaw, kaslon ka mo. Di bala? Grabe piparar mo. So hatag kagid effort, kay makitanay na kamo sang pinakapalangga mo. So ang mga nagapalangga kay Jesus, it means nagapiparar sila subong, kay excited sila magbalik ang Ginoo. Kag siling ni Paul, sa ila man nga nagapiparar magbalik ang aton Ginoo. It means nagatutom kita. Bisa nagabudlay nga nagabudlay, nagasige kita nga nagasige because
mas ginahulat nato ng iya nga pagbalik. Sino diri kaagi nga nagbusong? Tanan nga mga nanay, dumduman yun eh. Dumduman nyo ang tion nga nagabusong kamo, kagindala kamo sa delivery room, nga naglabor kamo. Grabe ang inyo nga pangabudlay. Grabe ang inyo nga pamersa. Grabe ang inyo nga kulba. Grabe ang inyo nga kasakit. Di ba la? Sang una, sang dalaga pa kamo, hindi nyo gid gusto mainitan. Hindi nyo gid gusto mapiklatan. Pero sang nagabusong na kamo, bahala na da, bisan isisaryan ko. Grabe nga kasakit. Pero after sang kasakit nga na, pagkita iya sang iya nga bata, gayuhom-yuhom na siya. Di ba la? Do atob lang tanan, nimo nga kasakit, do nadula na lang tanan, bangod kay ari na ang imo ginpangabudlayan. Nagayuhom-yuhom na ang mga nanay nga nagabitbit sang ilang nga bata. Amo na pila ka adlaw ang maangkon naton kung magbalik ang aton nga Ginoo nga maghatag sa aton ni reward. Erase tanan na nga kasakit. Siling sang Romans 8:17, and if children, kung bata ikaw sang Dios, then manugpanuble ikaw sang Dios. Sano kita manubli? Bata kita sang Dios, sano kita manubli? Sang ginapanag-iyan sang Dios. Sila nga, and joint heirs with Christ. Upod kita nga manugpanubli ni Kristo. Sang ano? Ang baliw, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Kung matuod man gid nga nag-antos kita diri subong sa kalibutan nga ni. Pila ka adlaw sa iya nga pagbalik, sa iya nga kingdom, we also glorified together. Kay sino ni gin promesa? Sa tanan nga Kristohanon or sa tanan nga faithful nga Kristohanon? Sa tanan nga faithful nga Kristohanon. And then he said, because I reckon, it means because naisip ko na nga ang pag-antos sa sining present time are not worthy. Hindi takos nga ikumparar sa himaya nga makita naton pila ka adlaw. It means kung anong man subong ang mga problema nga naginaagyan naton bangod kay nag-Christian kita, nag-alagad kita sa Ginoo, nagsulod kita sa ministry, naghatag kita, or may persecution kita, siling ni Paul, wala na iya katiting. Erase ina tanan-tanan, magbalik ang aton Ginoo, ina kun matutom kita, kag nag-antos kita sa aton nga Ginoo. Paano naman niya ang wala nagtutom? Siling diri sa may Luke chapter 12, the parable of the talents. Ginlubong niya to ang isa, kay nakulbaan sa, and then pagbalik sang iya nga agalon, ginhatag. Siling ni Peter, Lord, ang inibala nga parable, kay sino mo ginahambal sa amon tanan? And then ginsabat sa ni Jesus ang another question. The Lord said, who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season? Sila niya ang maalam, kag matutom nga tinugyanan, ang Ginoo na kasarang na maghatag sang ilang nga mga kinanglanon, kag parte kung anong ilagin pangabudlayan. And then verse number 43, sila ni Jesus, blessed is that servant, whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Inang matutom nga alagad, bulahan na siya kay makita sa sang iaagalon nga nagatrabaho, bulahan siya. Of a truth, I say unto you that he will make him ruler over all that he hath. Pagbalik sang iaagalon, may ara gid siya sang reward nga mabaton. Mangin ruler siya
kung ano ang ginapanguluhan sang iagalon. Pero, and if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming. It means, ini nga servant, tamad, nagasiling sa atin, hindi pa magbalik ang akon nga agalon. Pabanjing-banjing tanay. And shall begin to beat the men servants and maidens. Anong iya kuno ginhimo? Bangod kay tamadan sa mag-obra, nagapang sabad to sa iban. Nagapanghikay sa mga simbahan, nagapanglibak, nagapangguba ministry. Amuning, beat the men servants and maidens, nagapang sinabad sa iya sa mga nagaalagad sa Ginoo. And then sila nga diri, and to eat and drink and to be drunken. Wala labot nga gapang sinabad sa nagapatuhay pagid sa sang kung anong ara sa iya. Wala siya nagaalagad kundi nagapagusto sa iya pahapos. And then siling sang pulong sa Ginoo, wala siya sang reward, pero may ara nga punishment sa iya. Now, napakita ko na ni last time sa inyo, gusto ko lang i-clearly what, kung ano ning bot silingon niya. Ining parable of the talents, nagahambal ini sa mga worldly Christians, nga wala nag-alagad, wala nag-antos sa ngalan sa Ginoo. Kung Christian kita, kag kalibutanon, ang matabo, i-separate kita sang Dios sa kingdom niya for 1,000 years, i-separate kita sa mga faithful. Sila niya sa sininga parable, verse number 46, the Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him. Ang atong nagahambal nga hindi pa magbalik ang akon agalon, mabalik siya sa wala iya napaabot nga tsimpo. When he is not aware, and will cut him in sunder. It means, i-separate siya sa mga faithful and will appoint him his portion with unbelievers. It means, ang worldly Christians, hindi sa pag-iupdon sa mga faithful, kay ang mga faithful, anong mga faithful? Ma-reign sila kay Jesus for 1,000 years. Ang mga worldly kag unfaithful, anong matabo sa ila? I-separate sila, kag dalon sila upod sa mga unbelievers. Amo na yung ginambal ni Jesus, will appoint him his portion with the unbelievers. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Nagamba lang iban, ining weeping and gnashing of teeth, impyerno ni. No, hindi na impyerno. Kaya ginaistoryahan diri, mga alagad sang Dios. It means na luwas na ni sila tanan. Paano ining botselingon niya? When you say weeping and gnashing of teeth, it means grabe nga paginulsol. Nga gin-separate kaya sa mga faithful. Din makadto mga faithful, ma-reign sila upod ni Jesus. Siling diri sa Isaiah 65 verse 20. There shall be no more then an infant of days, nor an old man in that hath not filled his days, for the child shall die 100 years old, but the sinners being 100 years old shall be accursed. Saan ini matabo? Sa kingdom ni Jesus for 1,000 years. Kung basahon yung Revelation, ang New Jerusalem manaog, halin sa langit, manaog diri sa kalibutan. Na makita nyo na sa Revelation. Pag panaog diri, amo ina ang harian ni Jesus nga lugar diri sa earth. For 1,000 years, kung sa diin, si Jesus ang King of Kings and Lord of Lords. Sa diin ang lugar, Pastor, digto sa may Jerusalem. Papanaog yan na, ang ina nga syudad.
Ang mga faithful, diri maistar. Ang mga faithful, mga nagantos, diri ma-reign. Diri sila mahari. Ang question, paano ya, pastor, ang sasagwa nga lugar? Antes magbalik si Jesus, pagbalik niya, di ba lang may gera? Ginatawagin na nga Armageddon. Grabe nang agira sa bilog kalibutan. Ano matabo kung may gira? Damo-damo nga, guba. Do parehas balas ang ini nga lugar, kabalo ka mo kung ano ni? Gaza Strip. Sang wala pa ginbombahan sang Israel ang Gaza Strip nami pa. Damo-damo building. Sang ginbombahan nila, wasag. Amo ni subong ang kaimtangan nila, mga tent, dra sila ga-star ang mga Palestines. Subong kay winter, gabaha. Imagine, dra sila gahigko, gapangihi, dra man sila gakaon, dra man sila gatulog, gapahuway. Kaya wala sila sang istaran nga lugar. Grabe ang masakit. Grabe ang gutom. Grabe ang antos. And, ini nga lugar, sa Africa. Di ba la? Kita diriya gasulubra, ton sudan. I don't know kung karon sa gabi may pagkaon naman, gasulubra, ton pagkaon. Kung may birthday, gasulubra ang pagkaon. Dito ya, wala pagkaon. Subong ni nga mga tinion, Africa. Pigado nga pungsod, pigado pa sa Pilipinas. Ini nga lugar, Somalia. Amo man ila nga kaimtangan, pigado nga pungsod. Ang mga bata nila, pirte ka malnourished. Wala ginakaon. Amo na pila kaadlaw ang sitwasyon, sagwa sa lugar sa ginarian ni Jesus sa Israel. Paano ya, pastor, ang mga unfaithful? Digto sila ibutang sa Ginoo. Digto sila maantos upod sa mga unbeliever. Why? Ti punishment na sang Dios. Mambal kita nga, okay lang kuya kay naluwas na ko, magbalik ang Ginoo, ti hindi naman ko magpa-impyerno, ti okay lang wala ko reward okay lang wala ko crown, sila lang na daya. Hindi okay. Kaya may punishment. For 1,000 years, imagine na, for 1,000 years, ara ikaw sa lugar na pigado. Ginhalinan sang gira, wala development. Ano na ang sitwasyon ta? 1,000 ka tuig. Mamangkot ka mo, ti, pastor, save naman ko, hindi naman ko mapaimpirno, ang akon nga lawas, hindi na magantos. Lantawa ang ini nga verse. Amo ning present time, diri kita naga-star subong. Amo ni pakadto diri ang 1,000 years. And then after 1,000 years, eternity, new heaven and new earth. Karon, may verse diri, napakita ko na ni sang una. Gusto ko lang ma-realize nyo. Kag maintindihan, kung ano kaimportante nga dapat kita tanan, nagapaabot sang reward, kag magtutom kita subong. Because, antes mag-reign si Jesus, may ara sang hibianay. Kapuhay sang luha, pahiday sang luha. Direo, Revelation 7:14-17, these are they which came out of great tribulation, diri na sila halin, and have washed the robes and made them white in the blood of the Lamb, and God shall wipe away all tears from their eyes. Antes sila magsulod sa may kingdom, trapuhan sang Diyos ilang nga mata. Ang ilang nga luha sa ilang nga mga mata. Pero after sang 1,000 years, antes sa eternity, mag-expire ang 1,000 years, look at Revelation 21. I saw new heaven and new earth. First heaven and first earth were passed away. Verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes. Anong sugpon? And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. But silingon, ang ining pahiday sang luha, para ini sa mga matutom nga
endure sang kabudlayan para makasulod diri sa kingdom sang Ginoo. Kiti may gira na mo. Tapos subong nagaantos kita sa pag-serve sa Ginoo. Sila ang nag-endure sa pag-antos. Ang diri naman niya, paano? Para ini sa mga unfaithful believers. Why? Nga, Pastor, how? Hindi ka bala magibi nga 1,000 ka tuig imo antos diri anak ikaw sang Dios? Digto ikaw sa mabudlay nga sitwasyon sa imo kabuhi? After 1,000 years nga ma-expire, kita mo ang Ginoo, sila yung sa Ginoo, okay, hipos na tuto, nabaydan mo ng imo pagka-unfaithful, nabaydan mo ng imo pagka-backslider, trapuhan ko na imo nga luha, wala na kamatayon, wala na sang kasakit, sila niya, wala na sang hinibi, wala na sang pain, for the former things are passed away. Kaya abi naton, nga kung nag-abot ang Ginoo, wala na sang pain. Diri pa ya ang wala pain. So, pwede nga ang mga na-save may punishment sa time sang kingdom. Why? Because unfaithful sila. Siling ni Jesus sa Revelation 2:10, fear none of those things which thou shalt suffer. Di ka mo magkadlok sa inyong nga antuson. Behold, the devil shall cast some of you into prison. Ginhambal yan ni sa church sang Smyrna. Sila niya ang yawa. Iban sa inyo, dakpo niya kagipresohon 10 days. That ye may be tried. Ye shall have tribulation 10 days. But be thou faithful unto death. And I will give thee a crown of life. Bay ina ang problema na, importante. Naga-tanaw kita, naga-focus kita sa reward, sa prize ngay hatag sa ato ni Jesus. So, focus on Christ. Number 1, focus on His power. Lantawa ang gahom sang Diyos, lantawang iya ikasarang, sarangan niya magsulbar sa imong nga problema. Number 2, focus on His payment. Panumduma kung paano siya nagantos. Kumalingking lang ang aton nga problema, subong. Ani katatlo, focus on the prize nga gina-ipararya sa aton. Let this be our prayer. Lord, be the lens through which I see the strength within my frailty. When the world is loud and my vision is darker, let my only focus be found in the Master. Mga muyo kita. Langit no namon nga amay, nagapasalamat kami Ginoo nga paagi sa pagtuo ang amon Ginoo nga mga problema makuha, mamat-amat Ginoo dula. And Lord, hindi ini namon masarangan paagi lang sa physical namon Ginoo nga mga abilidad. Kinanglan namon Ginoo sang pagtuo nga makita ini nga mga bagay. Ginambalgid sa imo nga pulong that we live by faith or we walk by faith, not by sight. Gani Ginoo, tudloi kami nga mag-increase ang amon nga faith kaangay sa mustard seed. Wala nagapabilin sa gamay, kundi may potential nga mag-increase kag magdako kaangay sang kahoy. Gani Lord, salamat Ginoo sa imo nga pulong nga nagtudlo sa amon. Kabay pa ikaw gin magpaamayo sa tagsa-tagsa nga nakabati sini. Ining amon nga pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen and amen.